Isang tao na naman ang dumating, malaki na ang tiyan. Wala man lang kasama ang pamilya. Okay lang, kaya ko naman mag-isa. Ay, swipe mo na. Walang pera sa card mo. Paano nangyari yon? Pinag-ipunan ko iyan mula sa pagde-deliver, andoon lahat. Paki-try ulit po. Hindi pwedeng mangyari yon. Buntis, huwag kang humang kung walang pera. Ano ba? Tito, inilipat mo ba lahat ng pera sa bangko? Patay na ang magulang mo sa loob ng 10 taon. Sino ang nagpalaki sa'yo? Anak, ano ba ang masama kung kukunin ko ang pera mo? Ibalik mo ang pera ko, yun ang ipon ko para sa panganganak. Lumayo ka sa akin. Sugalero. Nako, dito na ba ako manganak? Pupunta ka rin ba sa Half Mountain Villas? Mahirap mag-hitch ng ride, gusto mo bang sumabay ka sa akin? Kuya, nato na ang sasakyan mo. Sumakay ka na rito. Kuya, kilala mo ba yung babae kanina? Hindi. Kaya pala hindi mo pinapansin ang mga magaganda? Akala ko ba? Gusto mo ang ganitong klaseng babae? John, kung hindi ka magsasalita, walang mag-akalang pipi ka. Sige na, sadyang madaldal lang ako. Inayos ni Lola ang blind date para sa'yo ngayon. Meron ding mga socialite at beauty queens. Hindi ako interesado, ihatid mo na ako sa opisina. Hindi, kung hindi ka pupunta. Papatayin ako ni Lola. Tumigil ka na, kung magsasalita ka pa, ihuhulog kita. Umuwi ka na. Nuan-nuan, huling araw na ito. Kung saan ka bumukas ng tulak, kung hindi mo tumabayan bukas, mapapaalis ka sa eskwelahan. Malapit na, pagkatapos ng huling delivery, kumpleto na ang matrikula. Alam niyo ba kung sino si Ayan? Tanungin mo siya. Salamat. Inabot ako ng hapon sa pag-makyuk. Suot ko ang pinakamahal na alahas, para lang kay Boss P. Para pansinin niya ako. Anong dumito, nadumihan ang damit ko. Sinalpok lang kita kanina. Mukhang kriminal, nagpapanggap bilang delivery rider. Talagang alam niyang may party dito. Sadyang pumasok para magnakaw. Huwag mo akong pagbintangan. Pakisuyo, umalis kayo. Nagmamadali ako. Huwag kang alis. Sino ang nakakaalam kung ano ang laman ng kahon mo? Mga ninakaw. Hubarin siya at halugugin. Nakikipag-close pa kay Boss P. Alisin mo ang maruming kamay mo. Bitawan mo ako. Mga guard, wala ba kayong nakikitang nanggugulo kay Boss P? Palayasin niyo na siya agad. Kayong dalawa. Ano ang pangalan nyo? Sino ang kasama nyo? Boss P, ako ang panganay ng pamilya Wang. Nakita na tayo noon. Sa birthday party ng katay ko. Iyon ang tito ko. At pinsan ko. Boss P, ako si Muking Ting. Mga kaibigan ko silang lahat. Sige, palayasin nyo silang lahat. Mga walang kwenta. Kung mabangkarote ang pamilya natin, hindi ko kayo patatawarin. Nasira mo ang negosyo ng pamilya. Sinira mo kami. Ikaw, Boss P. Bigyan mo kami ng isang pagkakataon, Boss P. Maari kaming magpaliwanag, Boss P. Mali ako, Boss P. Boss P. Salamat. Kuya, Maingay dito. Aalis na ako. ikaw naman ay tagapagmana ng pamilya P. Kahit hindi ka magpakasal, dapat magkaanak ka ng maliit na tagapagmana. Hindi ba Pei ang apelyido ng magiging anak mo? Ako ay lalaking magwawagi ng Nobel Prize. Paano ako magpapakasal at mag-anak ng maaga? Kuya, ang daming babae ngayong gabi. Wala ka bang nagustuhan? Mga karaniwang babae. Walang interes. Kuya, wala na. Wala na talagang maihahanda sa lola. Kuya, hindi mo na ako masisisi. Second yung master, ayon sa utos mo, ang pabango sa kwarto, ay pinalitan ng malakas na pampagana. Sino ang susunod na ipapasok?
Siya na. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Kanina, tinulungan ka ng kuya ko. Hindi mo naalala? Naaalala ko. Kilala mo ba ang isang nagngangalang Ian? Ito ang kanyang food delivery. Hindi ba ito ang numero ng telepono ni Lola? Binili pa ni Lola ang magic oil para kay kuya. Kaya pala itong babae ay nandito pa rin. Naintindihan ko na. Ikaw ang babaeng hinahanap ni Lola para sa kuya ko. Hindi mapansin, ganito ang suot mo. Huwag kang magkamisip, ito ay uniforme ng aming kumpanya. Talagang naghahatid lang ako ng pagkain. Huwag ka nang magpanggap, dadalhin na kita sa tatangga. Buksan mo. Ano nang ginagawa mo? Palayain mo ako. Tumahimik ka. Gino, narito ang iyong order. Paki-check po. Ano nang ginagawa mo? Naghahatid lang ako ng pagkain, hindi naghahatid ng pagkain. Ano ba? Ano nang nangyayari? Bakit biglang nanghihina ang katawan ko? Huwag kang matakot. Samahan mo ako ng isang gabi, anuman ang gusto mo ay ibibigay ko. Magpresyo ka. Magkano ang ipinangako ng lola ko sa'yo? Ilang beses ko nang sinabi, naghahatid lang ako ng pagkain. Hindi para magbenta. Nagkakamali kayo ng tao. Nagpapanggap ka pa rin? Kung magpapatuloy ka pa, wala nang saysay. Kunin mo ang agimat na ito, hanapin mo ang lola ko, kahit magkano ang gusto mo. Ibibigay niya sa'yo. Ang kuya ko, 20 taong hindi kumikita, ngunit ngayong kumita na. Ang lakas pala. Salamat sa hirap, ito'y munting pasasalamat. Sa susunod, kausapin mo na lang ang lola ko. Sinabi ko na, hindi ako nagbebenta. Kinakain mo ang kuya ko, sinira mo ang kanyang panata, pati ang kanyang personal na agimat. Ibinigay na sa'yo. Ikaw ang pangunahing bayani ng aming pamilya, Pei. Nararapat lang sa'yo ito. Sige, may iba pa akong gagawin, alis na muna ako. Nuan-nuan, kamusta na? Naihatid na ba ang huling order? Nakuha na ba ang matrikula? Matrikula? Nakuha na. Mabuti naman. Makakapag-aral ka na ulit. Sunuan, tumigil ka diyan. Ang galing mo na, hindi mo sinasagot ang tawag ko. Ang mahal na matrikula, saan mo nakuha ang pera para bayaran iyon? Pinaghirapan ko sa trabaho. Dapat talaga akong mag-aral. Huwag kang makialam. Mag-aral? Katulad mo, ilan lang ang kikitain mo pagkatapos mag-aral? Nakahanap ako ng mabuting pamilya para sa'yo. Halika, sumama ka sa akin para magpakasal. Ipapakasal mo ako sa matanda para lang sa 20,000 doon. Anong klaseng mabuting pamilya iyon? Walang hiya. Si Mang Wang, 70 taong gulang pa lang. Matanda ba iyon? Hindi ako babalik sa iyo. Kalimutan mo na ang pag-asa mo. Wala kang magagawa, halika na. Bitawan mo ako. Ano ba ito? Nakikipagtalik ka ba sa ibang lalaki at nabuntis ka? Wala kang pakialam sa buhay ko. Walang hiya ka. Si Lolo Wang ay nagbigay ng 20,000 para lang maghanap ng dalagang malinis, pero ikaw, nawala ang pagiging dalaga mo. Nabuntis ka, anong mapapala ko sa iyo?
Nabuntis nga ako. Ang pangarap mong 20,000. Kalimutan mo na. Nuan-nuan. Paasay kabubuti mo ito, anak. Makinig ka sa akin. Ipa-abort mo ito, at maghahanap ako ng dugo ng manok. Makalusot pa tayo. Hindi ko ito ipapa-abort. Ayaw mong makinig, sarili mong kapalaran ang sisisihin mo. Sige. Kung kaya mo, buhayin at alagaan mo ang sarili mong anak. Mamatay ka sa gutom sa kalsada. Huwag mo na akong hanapin. Tito, masakit ang tiyan ko. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng pera. Hayaan mo akong manganak. Ngayon ka lang nagmamakaawa, huli na. Sarili mong kasalanan, ikaw ang magdusa. Sino ka ba talaga? Pwede mo bang iligtas ako at ang anak mo? ERP, may emergency na pasyente. Muntik ng mga anak sa CR. Ano nangyari? Nasaan ang kasama niya? Wala siyang kasama. Mag-isa lang siya palagi sa check-up. Sabi niya, wala siyang magulang o asawa. Ni hindi niya alam kung sino ang ama ng bata. Mas malala pa, wala siyang pambayad sa ospital. Anong klaseng lalaki yan? Walang responsibilidad? Talagang walang kwenta. Heto, di ba ito ang jede ng kuya ko? Siya pala yon. Ipaalam agad sa director. Ischedule siya sa operasyon. Dapat ligtas ang ina at ang sanggol. Sage. Ano yun? Sabihin mo na. Hoy, pumunta ka sa ospital ngayon. Manganganak na ang anak mo. Ano? Anong pinagsasabi mo? Wala akong anak. Yung babae noong 7 buwan ang nakalipas. Hawak-hawak pa niya. Ang iyong jede dependent malakas ang pagdurugo niya muntik na mamatay sa aming ospital. Sa banyo. Ayan, ano pa ang hinihintay mo? Iyon ang tunay na supling ng Camilla P. Kung may mangyaring masama. Paano ko ipapaliwanag sa mga ninuno? Una, gamutin ng ospital ng buong puso ang resulta ng paternity test. Bago lumabas ang resulta, wala akong sasabihin. Gago ka. Iyon ang iyong sariling anak, ang apo ng apo ko. Paano ka maging ganito kabagsik? Lola, siya ay isang taong kumikita lamang ng pera. Kinuha ang iyong pera, nakatago pang nagbuntis, sumira sa patakaran. Mabuti na lang para matuto siya ng leksyon. Pera. Kailan ko siya binigyan ng pera? Hindi ko nga alam kung sino siya. Hindi ko alam. Ano? Yung naghatid ng pagkain sa bahay ng Kay nung araw. Hindi mo ba sinadyang inayos? Umorder lang ako online ng ilang pampagana. Paano ko malalaman kung lalaki o babae ang delivery rider? Yun pala totoo ang sinabi niya. Pian. Kung may mangyaring masama sa kanilang mag-ina, huwag ka nang umasa. Nakilalanin pa kita bilang lola ko. Mali ako ang mali. Ilang beses ko na bang sinabi naghahatid ako ng pagkain? Hindi nagbebenta ng sarili. Nag-aarte ka pa. Kung mag-aarte ka pa, wala nang kwenta. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, hintayin mo ako. Nailigtas ang bata, ngunit matagal kang kulang sa nutrisyon, mahina ang katawan. Huwag na huwag magagalit pa kung hindi. Hindi na ito maliligtas sa susunod. Salamat, Doc. Sus Mariosep, nandito ka pala. Sino ang nag-utos na gamutin siya? Sasabihin ko sa inyo, ang bayad sa gamutan huwag nang asahan sa akin,
Hindi ako magbabayad kahit isang kusing. Tara, umuwi na tayo. Hindi mo kailangang magbayad ng gamutan, kikita ako ng sarili ko. Kamag-anak, kung magkagulo pa kayo, pwede itong ikamatay pagdating ng panahon. Hindi na maliligtas ang bata. Hindi maliligtas mabuti. Nag-utos na si Mang Wang ngayon, patayin mo ang batang ito. Magpakasal bilang pangalawang asawa, ibibigay pa rin naman ang 88,000 na dote. Mas matanda pa sa akin ang anak ni Mang Wang, papakasalan ko siya. Ayoko nang makipagtalo sa iyo ang batang ito ngayon. Kailangang patayin. Hindi ba pera lang naman ang gusto mo? Ang tatay ng bata ay mayaman. Palayain mo ako, hahanap ako ng pera sa kanya. Bulag ka ba? Tignan mo, galing sa Tiangs lang to. 5 piso lang. Niloko ka lang. Huwag. Ano lang sinabi ng iba? Yun na agad paniniwalaan mo? Bakit ang tanga-tanga mo? Sabihin ko sa'yo, ngayon din, kailangan ma-abort yang bata. Pakasal ka kay Mang Lolo. Yan lang ang paraan para mabuhay ka. Ara na. Dok, nagdugo na naman ang pasyente. Hindi na pwedeng magpa-abort ngayon. Malaki na ang tiyan niya. Hindi pwedeng magpa-abort, mamamatay siya. Nga. Tigilan mo na yung mga sinasabi mo. Ako ang tunay niyang tiyuhin. Kayo ano bang pakialam nyo? Sabihin ko sa inyo. Pinaghirapan kong palakihin ka. Alam mo ba kung magkano ang nagastos ko? Sinikap kong makahanap ng mayaman para sa'yo. Malapit na tayong magkaroon ng magandang buhay. Tapos hahadlangan nyo pa? Sasabihin ko sa inyo, kung hahadlangan nyo pa to, dadalhin ko ang nanay kong gulay-gulay sa harap ng ospital nyo. Tignan natin kung sinong magtiis. Alis na. Tito, pakiusap, maniwala ka sa akin ngayon lang, yung tatay ng bata. Mayaman talaga siya, hayaan mo akong hanapin siya, kahit magkano ang gusto mo. Ibibigay nga yan sa'yo. Gago ka. Tanghaling tapat, nananaginip ka pa? Bilis, umalis na tayo. Nga. Gising na, hindi yan lilitaw. Anak, makinig ka. Ngayon, kahit sino pa ang dumating, kailangan ma-abort yang batang yan. Tapos pakasal ka kay Mang Lolo, bilis na. Huwag. Sino ang mangahas gumalaw sa taong akin, sa taong kay Peyan? Paumanhin. Huli na ang dating ko. Yung gabing yon, hindi talaga ako nagbebenta. Alam ko, mula ngayon, walang sinuman ang makakapinsala. Sa iyo at sa bata. Halika. Tumigil ka. Ikaw pala yung lalaking yon, no? Poging-pogi. Dumating ka kasama ng ilang tao. Tinatakot mo ako? Ang dami mong sinasabi. Ano to? Bitiwan mo ako. Anong kleseng dumi ito? Humaap ka pa sa asawa ng kuya ko. Mahal, pinapalo mo ako. Ako ang tunay mong tiyuhin. Nang mamatay ang magulang mo noong 5 ka pa. Sino ang nagpalaki sa iyo? Tama ang lahat ng sinabi niya. Kahit anong sabihin mo. Ako ang tunay niyang tiyuhin. Ako ang nagpalaki sa kanya. Sino man ang ipapakasal ko sa kanya, susunod siya. Kung hindi, bayaran mo ako ng 20,000 dowry. 20,000. Yan lang ba ang halaga niya sa'yo? Tigilan mo na yan. Mahirap ka lang. May pera ka ba ngayon? Nabuntis mo siya. Kailangan mong bayaran ako ng hindi bababasa. 50,000. Huwag mo nang bigyan ng pera. Matanda na ako. Wala siyang kontrol sa akin. Mahal, tumalikod ka pa sa akin? Papatayin kita. Hawak-hawakan mo ang tao ko. Hinawakan niya si Sunuan. Ayusin mo yan. Huwag kang mag-alala, kuya. Ano to? Mapayapang lipunan ito. Ano ang ginagawa ninyo? Mahilig kang manapa? Ngayon, papaamdam ko sa iyo.
Itong mahal, pinapalo ako. Siguraduhin malinis. Ganyang klaseng tiyuhin. Mas mabuting wala na. Ang tagal mo, tiniis mo lang. Doktor, Bilisan nyo, dalhin sa emergency room. kumusta ang kalagayan? Stable na, pero mahina ang katawan niya. Mas mabuti kung mag-obserba pa ng 2 araw sa ospital. At 3 buwan pa ang due date. Sa panahong ito, ang nutrisyon at katawan. Napakahalaga. Huwag mo siyang payagang. Magtrabaho pa bilang delivery rider. Huwag kang mag-alala, hindi ko napapayagan. Na mangyari ulit ito. Huwag kang mag-alala o kayang bata. Gusto ko nang umalis sa ospital. Ano to? Kailangan mong magpahinga. Magastos ang pagpapa-ospital. Nasa tiyuhin ko ang pera ko. At saka, kailangan kong kumita para sa pagpapagamot ni Lola. Manatili ka ng payapa, mula ngayon hindi mo na kailangan mag-alala tungkol sa pera. Tungkol sa sakit ng iyong lola, nakahanap na ako ng pinakamahusay ng mga eksperto sa loob at labas ng bansa. Iniwan ko ang bata. Hindi talaga para sa pera mo. Alam ko. Naniniwala ako sa'yo. Talagang handa kang maniwala sa akin. Nang gabing iyon, kahit anong paliwanag ang gawin ko, hindi ka naniniwala sa akin. Noon ay nagkamali ako sa'yo. Sa hinaharap, sisikapin kong lubusang bayaran ka. Nang gabing iyon, talagang naghahatid lang ako ng pagkain. Hindi ako ganoon. Alam ko, hindi ka ganoon. Pananagutan ko ito. Bigyan mo ako ng pagkakataon, alagaan ko kayo. Sige na. Kuya, dumating si Lola para makita ang ating magiging maliit na tagapagmana. Humiga ka ng maayos. Mabait na bata. Ito ay munting handog ni Lola. Ituring mo na lang na regalo sa pagpupulong. Kailangang tanggapin mo ito. Napakamahal nito, hindi ko ito matatanggap. Ikaw ngayon ay malaking bayani ng Pamilya P. Ang mga bagay ng Pamilya P ay yun na rin, tanggapin mo. Naku! Ito ay mahalagang pamana ng Pamilya Pay. Nagkakahalaga ng 100 milyon. 100 milyon. Ang pulseras na ito ay hindi lang napakamahal, ito rin ay alaala. Nakamay na ipinasa ni Lola sa ina. Maingat na inaalagaan ito ni ina palagi. Kahit konting alikabok lang, nalulungkot siya. Paano nangyari ito? Paumanhin, babayaran ko ito. Kahit wala akong pera ngayon, mag-iisip ako ng paraan para unti-unting mabayaran ka. Isang bagay na nagkakahalaga ng 100 milyon, kahit ipagbili ako, hindi ko mababayaran. Talagang wala na. Hangal na bata, anong sinasabi mo? Ako ang hindi nakahawak ng maayos. Hindi ka ba natakot? Okay lang ako. Pero Lola, talaga bang hindi kayo galit? Kahit gaano pa kaganda ang isang bagay, bagay lang iyon. Kung nabasag, edi nabasag. Basag-basag, ligtas-ligtas. Matagal ka na ring nasa Pamilya P, sumisigaw ka ng ganyan. Ano ba iyan? Kung natakot ang aking mahal na apo. Kaya mo bang panagutan? Hindi siya ang may kasalanan, Lola. Ako ang may kasalanan.
Manang, ang dinadala mo ngayon ay ang gintong apo ng pamilya Pei. Kahit 10 pulseras, hindi ito mapapantayan. Tama ba, kuya? Tama si Bunso. Walang bagay na makakapantay sa halaga mo at ng bata. Ano pang hinihintay nyo? Linisin nyo na at umalis kayo. Nakakainis lang tingnan. Mabuting bata. Ang loko-lokong ito ang may kasalanan. Pinahirapan ka. Sa susunod na araw, sasamahan kita pa uwi, Lola. Ang pagkain, mga gamit, pinapaghanda ko ng kinakamaganda. Ikaw, magpahinga ka lang bilang buntis. Tama ba, Ayan? Susundin ko ang lahat ng sinabi mo, Lola. Maligayang pag-uwi, Binibini. Nuan-nuan, halika rito, tingnan mo si Lola. Mga regalo para sa iyo as sa bata. Ito lahat para sa bata. Handog ng pagbati mula kay Lola. Tingnan mo, gusto mo ba? Mula pagkabata, mag-isa lang ako. Hindi ko inakala na ang anak ko ay mamahalin ng napakaraming tao. Anong nangyari? Hindi mo ba gusto? Hindi po, Lola. Gustong-gusto ko po. Salamat po. Naku, anak, huwag kang magpakumbaba. Hindi lang para sa bata. Ang regalo. Sekretary Wu, kunin mo. Masyado pong mahal ito. Anong mahal? Pagkapanganak mo. Bibigyan kita ng mas maganda. Tukuyin ng taga-disenyo ang sukat ng binibini. Magpagawa pa ng ilang damit. Saich po, ginang. At saka, hinanap ko sa buong bansa ang isang dalubhasa sa pag-aalaga ng bata. Mula ngayon, kasama mo na siya. Magandang araw po, Binibini. Hindi na kailangang maging formal. Ginang Ginoo, tingnan ninyo, itong mga alahas at bag ng binibini. Saang kwarto ko po ilalagay ang mga ito? Ilagay. Ano pang tanong? Siyempre sa kwarto ni Ayan. Saich po. Magkasama na silang mag-asawa mula ngayon. Kailangan matutunan ni Ayan na alagaan na maayos ang kanyang asawa. Magkasama? Buntis ka ngayon. Magkasama kayo para maalagaan ka ni Ayan, mas panatag ang loob ko. Pero, Walang problema. Ayan, ibinibigay ko na sa iyo ang tao. Kung magkakaroon ng kahit kaunting problema, sinuan-nuan. Alamin ko talaga yan kung paano kita parusahan. Panik na po, Lola. Maghintay ka lang dito. Sinabi ng doktor na kailangan mong maging masayang buntis. Maligo ka na para maibsan ang pagod mo. hindi pwede dito. Ska, yung tiyan ko. Ano ba itong iniisip mong kalokohan dyan sa ulo mo? Handa na lahat ng gamit, ikaw na lang maligo doon, ako maghihintay sa labas. Salamat. Salamat. Gising na sunuan, nakalaya na siya last time. Binigyan lang siya ng gamot noon, wala naman talagang posibilidad sa inyong dalawa. Nuan-nuan, kumain ka pa ng prutas. Mabuti ito para sa buntis. Kain ka rin ng isang piraso. Okay lang, sagutin mo na. Hello. Nuan-nuan, kumakalat ngayon sa buong eskwelahan na huminto ka ng pag-aaral para magpakasal sa isang matandang lalaki. May salu-salo ngayon. Dali na rito para linisin ang reputasyon mo at ipahiya sila. Nakuha ko na ang balita. Kaklas ko. Iniimbitahan akong kumain ngayon.
Ginoong Kabise, sa kalagayan ng inyong katawan, ang paglabas. Medyo delikado. Nga nuan-nuan, seguridad muna. Dito na lang sa bahay para magpahinga ng maayos. Sinabi ng doktor na ang tamang pakikisalamuha sa huling trimester ng pagbubuntis. Mabuti para sa ina at sa sanggol. May gagawin ako ngayon sa kumpanya. Ikaw na ang personal na maghatid, siguraduhin mong ligtas siya. Opo. Ano ba, nagbago ka na ba ng isip at ayaw mo nang pumunta? Gusto kong pumunta, gusto ko talaga. Sige, kumain ka na lang ulit ng prutas. Eto, kain na. Ginoong Kabis, sandali lang po. Pinabibigay po na nakatatandang Ginoo. Sinabi niyang grabe na ang pamamaga ng paa ninyo ngayon. Kapag lalabas kayo, palitan ninyo itong sapatos para mas comfortable kayo. Hindi na kailangan, komportable naman itong suot ko. Ito po ay espesyal na inihanda ng nakatatandang Ginoo para sa inyo. Kung lalabas po kayo, palitan nyo na lang po. Tamang-tama ang sukat. Hindi ko akalain. Maingat pala siya sa detalye. Ang tagal-tagal nating hindi nagkita. Bakit siya nandito? Ang kapal ng mukha niya. Hindi ba ninyo narinig? Nag-drop out siya. Para pakasalan ang matandang lalaking 70 taong gulang at tumanggap pa ng 20,000 pisong dot. Sandali lang. Ang sapatos na ito, hindi kaya limited edition. 1,000,000 piso ang presyo nito. Kailangan pang may kasamang bilhin. Kahit may pera ka hindi mo makukuha. 1,000,000 pisong sapatos. Isusuot pa sa ganitong lugar. Kapag nadumihan ng putik, sira na. Pek siguro yan. 1,000,000 piso pala ang sapatos na ito. Nuan-nuan, kailan ka pa dumating? Halika, umupo ka. Ano yang amoy? Amoy buntis na ang buong katawan. Nawala na ang sariwa ng hangin. Hindi na may tago ang tiyan, mukhang totoo nga. Yung tsismis na pakakasal sa matanda. Ano ba ang sinasabi ninyo? May ginawa lang si Nuan-nuan, nag-leave lang siya sa pag-aaral. Ang laki-laki na ng tiyan, sinungaling ka. Ikaw lang ang nagapahiya sa mga estudyante. Nakapag-aral pa kami sa isang eskwelahan. Sobrang malas talaga. Wala akong nakuha ni piso sa dote. At hindi rin ako nakapag-asawa ng matandang lalaki. Ano ba? Kaklase tayong lahat sa kolehiyo. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi. Baka ang mga anak ninyo walang puwet. Hindi nakapag-asawa ng matanda. E di paliwanag mo nga. Saan galing ang bata sa tiyan mo? Huwag mong sabihin cute ang anak ko. Kung hindi cute ang anak mo, ano yon? Nuan-nuan, sabihin mo na sa kanila. Sino ang tatay ng bata? Tingnan ko kung sino ang magsasalita ng kung ano-ano. Ang tatay ng bata ay, Sabihin mo, gusto kong malaman kung sino ang naglakas loob sa'yo. espesyal ang katayuan ni Pian. Kapag sinabi ko, baka magkagulo siya. Hindi na makapag-imbento, alam ko namang nagsisinungaling ka. Sige na, wala naman akong ginawang masama, bahala na sila sa sinasabi nila. Kung hindi ninyo ako gustong sumama sa reunion, wala rin akong obligasyon na patunayan ang sarili ko sa inyo. Nuan-nuan, hintayin mo ako. Sandali, ang sapatos na ito, hindi kaya limited edition. 1,000,000 piso ang presyo nito. Kailangan pang may kasamang bilhin. 1,000,000 pisong sapatos, isusuot pa sa ganitong lugar. Kapag nadumihan ng putik, sira na. Siguro yan. Ang pangit ng daan, ang sapatos na regalo sa akin ni Pian. Huwag naman sanang masira sa unang suot pa lang. Nuan-nuan, okay ka lang ba? Tumigil ka. Peking sapatos, pinagmamalaki mo pa. Ang galing mo umarte. Nga, paano ka lalakad ng nakapaa? Hindi kaya. Umaasa ka sa matandang lalaking yun na sunduin ka. Ang mga bagay ko. Ilan ko lang kailan. Mas mabuti pang pasok ka at manghiram ng sirang sapatos. Naku, ang tagal-tagal ko nang hindi nakakakita ng ganyang klaseng kotse. Lulu, hindi ba mayamang-mayaman ang boyfriend mo? Siya ba ang susundo sa'yo? Ang kulit, hindi man lang sinabi. Ano ba yung sorpresa mo? Lulu,
Ang gwapo naman ng boyfriend mo. Ang swerte-swerte mo, hindi tulad niya. Panganganak lang ng lalaki para sa matandang lalaki. Iba ako sa mga taong nagpapakababa sa sarili. Hindi ito ang boyfriend ko. Bulag ka ba? Susanduin niya si Nuan. Impossible. Bakit ka nandito? Kinansela ang mga lakad sa kumpanya. Bakit nakapaka? Baka ka magkasakit. Natatakot akong madumihan ang sapatos. Sapatos lang yan, bibili na lang tayo ng bago kapag nasira. Ito ang unang sapatos na ibinigay mo sa akin. Ayoko nang masira ito. Tara, uwi na tayo. Lulu, sino yang lalaking yan? Hindi ba't pinakasalan niya ang matanda? Baka isa pa sa mga sugar daddy niya, 2 lalaki, ang kinakasama niya. Ang dumi-dumi ng bibig mo, pangsismis lang sa putikan. Bakit hindi mo suot yung kwintas na binigay ko sa'yo? Sinira ng tiyuhin ko. Alam kong mahal ito. Pasensya na. Bato lang yan, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Tandaan, suotin mo at huwag mawala. Ngayong araw. Salamat ha. Tulad ng dati. Ako sa sofa, magpahinga ka na. Ang bait-bait niya. Kung wala lang itong bata, baka hindi niya ako napapansin kailanman. Ipaalam mo, maaga ang handaan. Ang bilis naman. Gusto kong malaman ng lahat kung sino siya. Para tumigil ang mga chismis. Ganon pala. Kaya pala pinaghirapan mong makuha yung diamond ring na malaki. Magpapakasal ka kay ate sa handaan, di ba? Sa pamilya Pei, mas gawin kaysa tanungin. Kuya. Ngayon ko lang nakita na ganito ka kaseryoso, para sa isang tao. Hinuhulaan ko, may gusto ka sa kanya, no? Kung siya'y sumunod sa akin, ang nararapat ay hindi dapat mawala. Maging maingat kayong lahat. Ang mga alahas na ito ay bawat isa'y napakamahal. Kapag nasira, wala sa atin ang makakabayad. Kuya, bakit bigla kang bumili ng napakaraming mamahaling bagay? Hindi na kailangang itanong, para syempre sa bagong babaeng may-ari ng pamilyang Pei. Narinig ko pa, espesyal na binili ni Kuya ang isang singsing na may brilyanteng kasing laki ng itlog ng kalapati sa halagang 20 milyon. Malinaw na ang ibig sabihin niyan. Kaya pala biglang magkakaroon ng piging. At inimbita pa ang napakaraming dalagang mula sa kilalang pamilya. Sa ganoong kalaking gastos, magpapakasal na si Kuya. Paano naman yung nasa itaas na si Miss Su? Wala ba kayong kaunting pang-unawa? Ganun pala. May kasintahan na pala siya. Siyempre. Nagkakilala kami sa isang blind date niya. Kung hindi dahil sa akin. Nakahanap na sana siya ng kapareha niya sa estado. Sapat na ang kabutihang ipinakita sa akin ng pamilyang Pei. Hindi ako dapat maging pabigat sa kanya. Sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay.
Sa ganoong pagsisikap ni G, Pei na maghanda ng piging. Tiyak na para pumili ng magiging asawa. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataon at magkita kami na hindi sinasadya. Ako na ang magiging babaeng may-ari ng pamilyang Pei sa hinaharap. Saan galing yang baboy na yan? Ang laki ng tiyan. Dali, umuwi ka na at mag-anak. Ang pangit ng pananalita mo. Mukha kang katulong nang hahawak ka pa kay GP. Umalis ka na dyan. Nasaan ang mga gwardiya? Itaboy niyo ang babaeng ito. Nga, itaboy na siya. Baka madumihan pa ang lugar ng pamilyang P. Nagkakamali kayo. Hindi ba siya ang dapat hulihin? Alamin ang pagkakakilanlan, background, at pangalan ng babaeng ito. Mula ngayon, hindi na siya dapat magkaroon ng kahit anong koneksyon sa pamilyang Pei. Pangalawang Ginoo, ano ba ang nagawa kong mali? Itong babae. Sino siya? Pangalawang Ginoo. Ayos ka lang ba, Manang? Maaming tao ngayon, natural na may makakapasok na basura. Halika, ihahatid kita sa bulwagan. Abala ka. Huwag mo nang ako istorbuhin. Makakarating ako ng mag-isa. Lulu, bihira ang ganitong malalaking okasyon tulad ngayon. Mamaya, ipakikilala ko sa iyo ang ilang malalaking personalidad. Honey, dahil ikaw ay assistant manager ng subsidiary ng P Corporation, bakit hindi mo ipakilala sa akin si Boss P? Lulu, hindi mo ba nakita kanina may isang babae? Lihim na pumasok sa hardin at agad na pinalayas ng mga guard. Sa teritoryo ng mga Pei, may lakas ng loob pang magkagulo. Talagang hindi alam ang buhay. Siguro gustong pumasok sa gulo at magnakaw. At babae pa, nakakahiya. Sunwan. Anong ginagawa niya dito? Paano siya nakapasok sa ganitong okasyon? Baka naman, pumunta dito sa bahay ng mga P para maging katulong. Bakit pa kukuha ang mga Pei ng buntis bilang katulong? Ano ang pakinabang? Ang pakinabang ay malaki ang tiyan niya. Siya yung nag-drop out para magpakasal sa matandang lalaki. Sa hitsura nito, malapit nang mamatay ang asawa niya. Lumabas para kumita ng pambayad sa kabaong. Tama, ang babae, kapag nagkamali ng mapapangasawa. Ang buhay niya, sira na. Bobby, huwag kang mag-alala, kasama mo ako, sa buhay mo. Puro ginhawa lang ang maranasan mo. Sunuan, huwag kang umalis, kilalanin mo ang asawa ko. Mayaman at gwapo, hindi tulad ng asawa mo, pinabuntis ka, at lumabas para magtrabaho. Ang asawa ko ay assistant manager ng P Corporation, subsidiary. Congratulations. Sa susunod, humanap ka ng totoong manager. Ano ang sinabi mo? Isang katulong lang ng mga P. Hindi ka ba pupunta para kumuha ng alak para sa akin? Ikaw ang kumuha, wala ka bang kamay? Ako ang bisitang inanyayahan ni Boss P. Maglakas loob kang magalit sa akin. Maniwala ka ba na agad kong sisirain ang trabaho mo? Ngayon ay espesyal na araw ni Pian. Hindi ko pwedeng sirain ang kasiyahan niya. Nasisiyahan ka na ba? Tingnan mo ang ginawa mo, nadumihan ang sapatos ko. Bilisan mong punasan ito. Chen Belu. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Isang katulong lang ng mga P. May karapatan kang sumagot sa akin. Kung hindi ka tinuruan ng mga P ng disiplina, ako ang magtuturo sa iyo. Lumuhod, dilaan mo ang sapatos ko. Pag sinabing lumuhod, lumuhod, gumalaw ka pa, papatayin kita. Ang jade pendant ni Boss P. Kaya ba? Siya ang sinasabing, ang pinakamatandang biyenan? Paano pwedeng mangyari? Sino si Boss P? Paano siya pwedeng maging biyenan? Ang jet pendant ni Boss P ay hindi kailanman iniwan. Kung hindi biyenan, paano nasa lig niya ang jet pendant? Siya ang nagnakaw nito. Di ba may babaeng pumasok sa hardin kanina? Yun na yun. Ama. Kakakuha lang ng jade pendant, ipinagyabang agad. Ang tapang. Mukhang inosente, magnanakaw pala. Muntik na akong maloko. Walang hiya. Nakakahiya. Sunuan, 4 na taon tayong magkaklase. Akala ko masama lang ang ugali mo. Mandurugas ka rin pala. Ang jade pendant na ito, ibinigay sa akin ni Pian. Ano ng kalokohan?
Personal na gamit ni Boss P, ibibigay sa'yo. Ibalik mo na. Ibigay ko sa kanya. Hindi pwede. Ipinangako ko kay Pian. Hindi ko ito tatanggalin. Nagdudrama ka pa. Akin na yan. Sugurin nyo. Ang kamay mong ito, puro masama lang ang ginagawa. Ngayon, lilinisin ko ang lipunan. Walang hiya. Magnanakaw. Tumigil kayong lahat. Sunuan, nasaan ang sugat mo? Okay lang ako. Nagnakaw pa nga ng jet pendant ni Boss P. Ikaw, nag-aaway pa kayo. Gusto mo bang mahalan ng trabaho? Nagnakaw. Nahuli siya ni Second yung Master P sa Hardin, nagnanakaw. Mas mabuting lumayo ka na sa kanya, kung hindi. Pagbalik ni Boss P, tapos ka na. Pinatalsik dahil sa pagnanakaw, tapos babalik pa. Naku, sinumang malapit sa kanya, magkakasakit. Si Sunuan ang asawa ko. Ako ang nagbigay sa kanya ng jade pendant. May problema ba? Ikaw ang nagbigay. Sino ka? Akala mo kapag pareho kayo ng jet pendant ni Boss P. Boss ka na rin. Nakakatawa. Gusto mo bang mamatay? Ang boyfriend ko, malapit na tao ni Boss P. Ikaw, isang walang kwenta. Anong magagawa mo? Di ba, mahal? Siya. Ang babae mo. Boss Pay, isa lang siyang babae sa kalye. Wala kaming malapit na relasyon. Ikaw si Boss P. Naku, siya nga si Boss Pay. Kaya totoo palang asawa siya ni First Young Master P. Impossible. Bakit siya pa? Ganitong klaseng tao, nakapasok pa sa Pay Corporation. Kailan pa naging mababa ang pamantayan ng Pay Group? Narinig mo ba? Tanggal ka na, umalis ka na. Boss Pay, nagkamali ako. Kasalanan ng babaeng ito, na si Chen Bailu. Sadyang pinag-away niya tayo. Honey, ano ba sinasabi mo? Umalis ka. Huwag mo akong idamay sa kasalanan mo. Boss P, pakiusap, patawarin mo ako. Bulag ako, mali ang pagtingin ko sa'yo. Boss P, patawarin mo na ako. Pakiusap. Di ako ang dapat mong hingan ng tawad. Sunwan, bilang magkaklas tayo noon. Patawarin mo na ako, dati naman. Nagtimpla ako ng tubig para sa'yo, di ba Sunwan? Nga. Hindi lang tubig ang tinimpla mo. May lason pa. Bakit? Sunwan, sa itsura at pamilya, anong kulang ko sa'yo? Bakit ikaw lang ang madaling nakakuha ng puso ng iba? Di ako makapaniwala. Tama na. Dalhin to sa mental hospital, gamutin ng maayos. Malubha na yan. Kanina, lahat na nanakit kay ate, umalis kayo sa Pay Family. Mula ngayon, tapos na ang lahat ng pakikipagtulungan. Boss P, Madam, bulag kami, nagkamali kami. Patawarin niyo na kami. Boss Pay, nagkamali ako Boss Pay. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Boss Pay, pakiusap. Boss P, Huwag niyo kaming paalisin. Boss P, huwag naman Boss P. Boss P, pakiusap Boss P. Boss P. Paumanhin. Napakahalagang selebrasyon. Nasira ko. Para naman sa'yo itong handaan. Ako pa nga. Ang di nakapag-alaga sa'yo. Ang selebrasyon ngayong araw. Para sa akin pala. Ang bida pala ngayong handaan, siya. Ang asawa ng panganay ng P-Family. Ang gusot-gusot pa ng suot. Di rin namin masisisi kung bakit kami nagkamali. Ang daming babae sa paligid ni Boss P. Bakit siya ang nagustuhan? Ang sanggol sa kanyang tiyan, talagang kay Boss P. Si Sunuan ang asawa ko. Ang nag-iisang biyana ng pamilya Pay, mga chismis. Hanggang dito na lang. Ang sinabi mo kanina. Lahat ay totoo. Kuya, na-advance ang flight, nandito na siya. Ang bilis. Sandali lang, may susunduin ako.
Pian. Sunuan. Sinabi niya iyon para lamang magpakalma sa'yo. Paano ka nakapag-asa? May taong nakatayo na sa tabi niya. Umalis ka na. Ang lahat dito. Hindi naman sa'yo. Ang tingin niya sa kanya. Iba talaga. Espesyal nga talaga ang babaeng yon. Siya ang mapapangasawa ni Pian. Bagay na bagay silang magkatabi. Bakit ka na parito? Nasaan ang mga katulong? Gusto kong mag-isa. Ikaw, nasundan mo na. Ipapakilala kita mamaya. Isang magandang dalaga, no? Nakita ko kayong pumasok ng magkasabay. Nakita mo. Mabuti naman. Mag-ayos ka, bababa tayo. Para makita ko. Kung sino ang karapat-dapat na tumayo sa tabi mo. Ano to? Pormalang okasyon, mag-ayos ka. CJ, Takot kang mapahiya ang pamilya Pei. Dahil sa akin. handa ka na? Ayan, bakit ngayon ka lang bumaba? Naku, bakit pa siya? Si Princess Hengheng pa talaga. Ayaw niya ng may kapareho. May isang artista dati, dahil kapareho ng suot, ni Princess Henjeng, binuhusan ng alak. Ngayon ay may magandang palabas na titingnan. Sino siya tapos ng kapareho ng Princess Hengheng? Akala mo lang, nagiging Rina na ang isang manok. Baka dapat kong tanggalin ito. Huwag mong tanggalin. Hengheng, tingnan mo, ginagaya ka nito. Talagang walang pagpapahalaga sa sarili. Nga, ang mamahaling bagay na ito, hindi bagay sa kanyang uri. Kung siya ang magsusuot, sinasayang lang. Huwag kang magkamali ng pagkaunawa. Hindi ko alam noon. Hindi mo kailangang sabihin sa akin ang mga ito. Mga walang kwentang tao, nangahas pang maghusga sa miyembro ng pamilya P. Ang kwintas na ito, binili ko ito sa isang subasta. Para kay Sunuan, isa lang ito sa buong mundo. Sa hinaharap, kung sino man ang mga has na magsismis tungkol sa kanya, hindi na lang ito ang isang sampal ang mangyayari. Sandali lang, babalik ako. Pian, Ang kwintas na ito ay isang antigong isahan. Gusto ko talaga ang disenyo nito. Kaya pinagawa ko sa manggagawa ang isang kopya. Mukhang tama ang aking paningin, mas bagay ito sa iyo. hindi naman paano ako makakapantay sa tunay na biyenan ng pamilya Pei. Anong biyenan ng Camilla P? Hindi ba kayo ni Pian ay magpapakasal na? Ako ang tunay na tiyahin ni Pian. Ako si Piheng. Tita, napakabata mo pa at napakaganda mo pa. Ang tamis ng bibig mo, kaya pala mahal ka ni Ayan. Ayan. Nagkakamali si Wanwan sa ating relasyon. Naiinggit siya. Wala akong ganun. Si Peiheng ay talagang aking tiyahin. Magkalapit ang ating edad noong bata pa kami. Nasanay kaming walang formalidad, ngunit ang handaan ngayong gabi ay para sa'yo. Ang singsing na binili mo sa subasta. Hindi ba para magpropesa sa kanya?
Ang taong gusto kong pakasalan ngayon, ikaw yon. Nuan-nuan. Si Pian ay hindi mahusay magpahayag mula pagkabata. Ngunit ginagawa niyang kilos ang lahat ng pagmamalasakit sa iyo. Nga day, nang marinig ng kuya ko na nasaktan ka, agad niyang inusad ang handaan. Para malaman ng lahat na sinusuportahan ka ng pamilya Pei. Walang sinuman ang makakagapi sa iyo. Tama ang sinabi mo. Mabuting bata, dahil buntis ka na ng supling ng Camilla P. Kung itong lalaking ito ay magtaksil sa iyo, Lola, palalayasin ko siyang walang dala. Lahat ng ari-arian ay sa iyo at sa bata. Anong nangyari sa iyo? Galit ka pa ba? Kay Ayan? Hindi. Ngayon ko lang nalaman na ang dami mong ginawa para sa akin. Hindi ko alam noon. Nuan-nuan. Pakakasalan mo ba ako? Pero, kailangan mong sumang-ayon sa isang kondisyon. Sige, ano? Pagkapanganak ko, gusto kong magpatuloy sa pag-aaral. Ayokong umasa sa iba, marami pa akong gustong gawin. Sige, payag ako. Pagkapanganak mo, ano man ang gawin mo. Respeto kita. Hindi lang ikaw ang ina ng anak natin. Hindi lang asawa ko. Ikaw pa rin ang sarili mo. Ano man ang gawin mo, palagi kitang susuportahan. Ayos. Pian, Bakit pangalan pa rin ang tawag mo sa akin? mahal. Kuya, mahigit 2 buwan na. Hindi ko pa nakikita ang pamangkin kong babae. Ang sama mo naman. Hinaan mo, kakapatulog lang. Kasi, Tama ba ang nakikita ko? Si Pei na mapanira sa negosyo. Ngayon ay nagiging tatay na. syempre siya ang mag-aalaga. Mahalaga ang pag-aaral ni Nuan-nuan ngayon. Wala siyang oras mag-alaga. Pero, pagkatapos ng MBA ni Nuan-nuan, asahan natin siyang magpatakbo ng P Group. Lola, tita, papasok na ako. Mahal, may magandang balita. Gumising na si Lola, sabi ng doktor ay maayos ang paggaling. Pwede na siyang umuwi. Talaga? Bakit ngayon mo lang sinabi? Pagkatapos ng klase, dadalawin ko si Lola. Dadalawin mo si Lola ngayon? Pwede bang humingi ng pahintulot sa eskwelahan? May importante pa tayong gagawin. Ano? Anong importante? Alam kong kung mahal mo ang isang tao, dapat ibigay mo ng buo ang sarili mo para maging mas mabuti siya. Pero ikaw, pwedeng bigyan mo ako ng konting katiyakan? Sumama ka sa akin para magpakasal. Pian, ikaw ang nagbigay sa akin at sa anak natin ng kumpletong katiyakan. Nang makilala kita, parang nakatagpo ako ng isang tagapagligtas.